Sir, paano po malalaman if need na palitan yung string? Okay, so good question, no? So, maraming factors, no? Pero, here are some, no? Number one, visually, no? Tignan mo kung kinakalawang na ba yung string, no? Especially sa E string, no? Pag kinakalawang na siya, most likely, mapuputol na yan any moment, no? Pangalawa, yung winding, no, sa G, D, and A strings, usually yung winding nababakbak or nasisira. Notorious dyan yung mga Thomastic Infeld strings. So, pag nakaganon ka, pag medyo napansin mo na nagbabakbak na siya, natatanggal na yung winding niya, most likely mapuputol na yan. And also, sa feel naman, yung feeling niya sa kamay, kapag hindi na smooth yung pag-shift mo, pag nararamdaman medyo magaspang na siya, ano, yun, malapit na rin siya maputol. Aside from that, usually pag napupulbos, no, ayan, notorious din mga Thomastic strings, ganyan, napupulbos yung winding, yan, so malapit na maputol pag gano'n. Another thing to look at is tuning stability, no? Kapag nagtotono ka, tapos yung strings mo parang kahit naka-tuner ka, ayaw niyang umistak sa gitna, ayaw niyang mag-tune perfectly. Yan. Or may times din na maayos siya pag natono mo, and then pag nagtipa ka, parang iba yung lumalabas na tunog. Parang it's either mas mababa yung fingers mo for some reason, na dahil mali na yung yung intonation ng strings mismo, na nabanat na siya ng sobra. So ganun yung nangyayari. So nangyayari naman yan within 3 to 6 months kung heavy user ka. Let's say 3 to 5 times a week ginagamit mo, or every day ginagamit mo. Pag naman less than that, mga 1 to 2 times a week, siguro tatagal ng at most 2 years, no? Pero depende pa rin sa strings. Also, may common misconception kasi na kapag mas mahal yung string, mas matagal maputol. Pero in reality, parang kabaliktaran pa nga, di ba? Kasi mas mahal yung string, parang, okay, gagamitin mo yung string, 2 weeks break-in, 2 weeks performance, after ng 2 weeks na yun, within the 6th week, wala na ulit tunog yan. So, medyo mahirap na siyang gamitin. Kasi nga, it served its purpose, no? Isipin mo 6K, no? 6 weeks lang, parang 1,000 a week. So, suggestion ko sa mga beginners dyan, huwag na kayo bumili ng masyadong mahal. So, if you are not a heavy user and hindi mo siya gagamitin for special occasions like concerts and performances, stick with steel strings. Kasi yung steel strings, very useful naman siya, no? Matagal yung buhay niya. Yun nga lang, medyo matinis yung sound. Of course, it's because of the quality of the strings din. And it's a little bit cheaper. Pero, it will get the job done, no? Mapapaganda mo pa rin naman yung sound ng steel strings. Kasi when you get into synthetic cores, even gut strings, diba? Sobrang mahal. Mahal talaga. Na to the point na yung iba, gusto bumili ng mahaling strings. Pagbili nila, yung violin nila pang beginner, diba? 1.5 yung violin mo, yung strings mo 3K. Diba? Parang it doesn't make sense. So, gamit mo na kayo ng strings na okay, no? I would suggest something around 1,000 plus kung gusto nyo to splurge on steel strings na maganda pa rin yung sound nakakalabasan niya. And longevity-wise, matagal yung buhay. So, yun. Masasuggest kong brands, Larsen Auroras, the Dario Prelude, yan, Thomastic Infeld, yung Alpha U, and Spirit. Ayan, kung makakahanap kayo ng mga strings na yan sa steel category. Hindi kayo lalagpas ng 3K. I'm not sure kung hindi kayo lalagpas ng 2K din. So, dati kasi 2K and below. Ayan, sila. Pasok na pasok sa budget talaga. So, yun, try nyo and good